Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay itong isang nais kumandidato. Pero hindi po kumbaga walang control ang COMELEC na tanggihan ang kanyang application o yung filing niya ng kanyang COC. Despite of this all the cases, yung mga criminal cases, at napatunayan na hindi naman siya Pilipino. Bakit parang ang COMELEC walang power to disapprove yung kanyang application? Kasi dito magagalit kayo mga kababayan eh. Despite of all na natagpuan po ng Senate hearing ni Hontiveros, itong taong ito, mga kababayan, talagang ewan ko kung makapal lang ang mukha o walang delikadesa, no? Ewan ko, only in the Philippines lang, no, mga kababayan, no? Malalaman nyo mamaya kung sino yung tinutukoy natin. At meron pong isang mambabatas, yun na lang po ang kukunin natin, na talagang siguro sa sukdulan ng pagkayamot nasabi ito. At titingnan natin kung ano po yung mga listahan ng complaints dito sa sinasabi nilang isang spy ng China. Okay, so ang tinutukoy natin mga kababayan ay walang ibas kundi si former Banban Mayor Alice Gu, or also known as Gu Yuping, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live streaming. No, hindi ko na po kayo maisa-isa ma-shoutout, pero I like to make a special shoutout to all OFWs sa ating mga men and women in uniform, sa mga frontliners. Isama na natin sa ating mga guro, no? Syempre, yan po ang mga tagapagtaguyod, no, ng ating mga mag-aaral, ng ating pangalaga ng ating kalusugan, no, mga frontliners. Lahat po sila ng frontliners. Okay, also to Kai, to Elora, Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte, sa Visayas, at sa Mindanao, except sa Davao City, na alam nyo na, balwarte ng mga kumakanlong ng kriminal, takbuhan ng kriminal, Davao City. Okay, so tulad po ng nasabi ko kanina, ang tinutukoy natin ay walang iba kundi si former Banban Mayor Alice Gu, also known as Gu Yuping. Kasi po, eto po, no, marami po tayong articles dito, pero pahahapyawan na lang natin. Okay, ito po una, GMA News Online. Alice Gu will file certificate of candidacy next week. Sabi ng lawyer niya. Biruin nyo yan. Ito po, ulat pa ito nung October 4. O bago lang yan. Pero next week na siya, di ba? Ang filing yata hanggang 8. 1 week yan. So they will try to file candidacy, no? Babalik ulit mayor, di ba? Despite of all this, no, wala man lang magsabi na hindi ka na pwede. Dami mong kaso, mamaya makikita nyo, di ba? Dito, sa listahan, nilista po ng GMA News ang mga complaints laban sa disgrace embattled former mayor ng Banban, Tarlac. Di po ba? Nakakasar naman ito, oh. Nagpahayag pa sila na magpapile siya ng candidacy niya. Ito pang sinasabi ng kanyang abogado. Makakancel ba 'yun? 'Di ba? Si sa Pilipina. So wala namang desisyon ng courts as of now na hindi siya Pilipino. O yan ha. Yan ang sabi ng kanyang lawyer. So ginigit nila na siya ay Pilipino despite of all this. Despite of all this na natagpuan na siya ay hindi nga Pilipina. Siya ay nag-falsified ng documents. Grabe, no? Ewan ko mga kababayan, ewan ko. Sa lahat ng mga ikinaso dito, iaalaw pa rin siya. Wala man lang siyang delikadesa.
Ang kapal talaga ng mukha, mga kababayan. Pasensya naman ha. Ako, nagagalit ako dahil ako, totoong Pilipino ako. Pero ito, despite of all those findings, no, sa hearing na yon o kaya sa kongreso, sangkot siya sa mga anomalya, ganun pa rin. Lokohan na lang itong pagtakbo sa politika eh. No? Laging ganyan. Bakit hindi maggawa ng guidelines o resolution itong COMELEC na ito? You are a constitutional body. You have to set a borderline o a demarcation when, no? Ano ang dapat qualification? Kung may kaso, no? May mga pending cases, wag nang tanggapin. Hayaan mo nang magkaroon ng resulta itong mga kaso nila. Hindi. 'Di ba? Ano 'yon? Lahat na lang pwede, kriminal o ano, tumatakbong kriminal. 'Di ba? Ito, nagiging panper na lang tayo, nagiging clown na lang ang ating mga kandidato, pamilya. No? Yung sa party list, may natagpuan dyan. Hindi na. Ewan ko, mga kababayan, ang gulo. Parang laro-laro lang sa mga taong ito ang pagsisilbi sa taong bayan. Walang seriousness. Lalo na ang mga dynasty. O gusto sa isang bayan, sila lang. Magsalin-salin lahi lang sila doon. Sila lang hahawak doon. Di po ba? O mga tumakbong kriminal. Babalik na naman sila. Wala na. Ano ba? Anong meron tayo? Parang okay lang. Ganon. Nakaka-frustrate, mga kababayan, no? Artista, mga wala namang alam sa politika, basta na lang makapag-file. Anong gagawin ninyo? Nabudol na nga kayo nung isa dyan. Diba? Marami pa dyan sa lower house, nabudol na kayo. Bakit gustong-gusto nyo, sasabihin nyo, gusto kong manibihan sa bayan? How? Paano? Yung iba nga dyan, nakakapagsilbi, nakakapag-serve sa tao nang wala sa politika. Ano meron? Diba? Nakakaumay lang. Tapos ito, biruin mo, iniimbestigahan na, nakita na, ang dami ng kaso, pero ang sabi ng COMELEC, GMA News ulit, we have no power to automatically cancel Alice Go candidacy. See? They don't have any power to cancel its candidacy. Why not create a resolution? Di ba? Mga abogado naman kayo dyan sa COMELEC. Commissioner, chairman. Ayun ang sabi, Di ba? Ito sabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Kami po, tinitingnan din namin yung desisyon ng ombudsman. Yung pinapatawan ng perpetual education, may data po kasi yan at immediate executory. Di ba? Pero they don't have the power to cancel yung COC niya. Ba't pa kayo nagbigay ng reason? Na tinitignan nyo kung ano yung ng ombudsman. Meron na ngang, di ba, yung dismissal. Anong word yun? Sa Latin, nakalimutan ko eh. Quo warranto? Di ba? Meron na nga yun. Ay, ewan ko. Ito pa sabi ni Laudianco, baka meron dyan, may decision na ang courts, tribunal, disqualified na sila. Kayo yung trabaho yun ng trabaho nyo yan sa COMELEC eh. Di po ba? Na-detain na, nakakatakbo pa. Ito pa sabi naman ni Garcia, COMELEC to accept Alice Go's COC. Ang galing ng palusot dito ni COMELEC Commissioner Garcia kasi wala nga silang power eh. Tatanggapin lang namin, maski na kriminal pa ba yan? Ganon? Kulang na lang lahat nung sa kulungan, tumakbong mga kung ano man ang posisyon ng gusto nila kung may ambisyon. O yung mayores dun sa kulungan, gusto kong tumakbong mayor ng ganito. Putragis na yan, Ibang usapan kung makakatakbo. Ayan. At least pinagbigyan nyo pa ng COC. Di ba? Kakaasar, tatanggapin naman namin lahat ng ng flyers ng candidacy o filers ng candidacy. Basta ba kompleto ang dokumento. Pero dito naman, biruin nyo, ang dami ng kaso. Wala bang filter? Wala bang
yung parang qualification. Basta sabi nyo, Filipino citizen. Hindi nga siya Pilipino eh. Di ba? Hindi niya mapatunayang Pilipino siya. Peki yung mga dokumento niya. Ayan, sabi sa Senado eh. Tanong nyo pa kay Hontiveros, o no, a-acceptin nyo pa yung kanyang COC just in case mag-file siya? Di ba parang ginagago lang tayo? Sabi ng Senado, hoy, hindi ka Pilipino. O eto, bakit? O, hindi nga natin basahin niya sinabi ni Garcia. Nakakaumay lang mga kababayan. O, anong ginawa? Ha? Ha? Anong ginawa dito ng DFA? O, tingnan nyo. GMA News Online. DFA cancels Philippine passport of Alice Gu. Kinancel. O, canceled na yung passport mo. Ano ibig sabihin yan? Sa akin lang tama nyo ako kung nagkakamali ako. Di ba isa sa mga dokumento para makakuha ka ng passport is to show your birth certificate kung talagang ikaw ay national ng bansa na yon? Di ba? Yun ang panuntunan para makakuha ka ng passport. Ano ginawa ng DFA? Kinancel. Di ba? Ano statement nila? In a press statement, the DFA said the cancellation of Gu's passport took effect on September 30, 2024. Nung 30, nung Lunes, tapos magpapile siya ng candidate niya, anong papakita niya? Kung invalido yung kinancel yung passport niya, meaning, invalid din yung birth certificate niya. Hindi siya Pilipino. Tama niyo ako kung mali ako ng aking analogy, ng aking assumption. Ha? By virtue of Section 10B4 of Republic Act Number 11983 or the new Philippine Passport Law, to wit, sabi nila, Section 10, ground for denial of issuance of passport, cancellation of passport, or imposition of restriction on passports. A passport may be denied or cancelled or restriction may be imposed on a passport if it was acquired fraudulently, tampered with, or issued erroneously. O ano dyan sa tatlong yan? Di fraudulent kasi yung sinubmit na document, fraudulent. Di ba? Fraud. Peke. The DFA immediately acted on the matter upon receipt of the MBI certification saying that the biometrics, yung biometrics niya, yan, yung mga fingerprint niya, of Guo in the passport database match the biometrics of Gu Yuping. Hindi siya yun. Yung taong Alice Gu, hindi siya, kundi siya ay si Gu Yuping na nakita ng MBI sa files na. At sino si Gu Yuping? Sabi nung nakadetain na spy sa Thailand na si Xie Xinjiang, siya ay isang spy. Kaya yung birth certificate niya, peke. Kasi sabi nila, late registration siya. 17 years old. Kagago naman yan. The DFA said it is committed to upholding the security and integrity of issuing Philippine passport. It also assured the public that fraudulent application and acquisition of passports are referred to law enforcement agencies for investigation and prosecution. Kita nyo, Comelec? Dapat it's about time, Commissioner Garcia, George Garcia, na gumawa kayo dyan. Mga lawyer kayo eh. Di ba? Yung mga ganyang bagay, no? Tulad may mga kriminal na may pending cases, tapusin nyo po muna yan. Para at least kung sakaling kayo ay not guilty, then next time. Paano pag guilty kayo? Makukulong kayo, ano gagawin ninyo? Di ba? Kung ang panuntunan nyo, di bali, okay lang naman yan. Kasi matagal naman ang proseso ng bansa. Pero nasa naman ang fairness doon? Di ba? Kaya ang gulo sa atin Para sasabihin, hindi, karapatan ko naman yun. Oo nga, karapatan. Pero, do you think the consequences of what you are dealing with? Di ba? Gagamitin mo yung posisyon? What? To influence your case or whatever? Ganun lang ang nasa isip ko, Di ba? Nakita nyo to? Tingnan nyo, Go is facing a qualified human trafficking case before a Pasig court as well as graft cases before a Valenzuela court. Ang dami kaso. Tapos you will let her file her COC and you will accept it. Tapos sasabihin lang ni Commissioner Garcia, iba na usapan yun. Nag-file siya pero kung makakatakbo ba siya? Nakapag-file nga Hindi nyo naman ni-reject
Kung nireject nyo, hindi na siya makatakbo. Pero once the COC is there, you're not acting on it, you accepted it, therefore, ang iisipin niya, well, I can still run. Di ba? Maski na nasa kulungan siya, pwede siyang mag-ano dyan, oy, kampanya nyo ako. Marami pa siyang supporter sa banban eh. Di ba? Diyos mio. Eto pa. A co-warrant to petition was also filed against Gu in a Manila court, as well as petition to cancel her birth certificate before a Tarlac court. Ang dami. Ang daming korte. Pasig, Valenzuela, Manila, Tarlac. Meron pa siyang tax evasion complaint sa Justice Department. What is holding you not to accept his COC o her COC? Hindi nga siya Pilipino eh. Ano ang sabi ni Remulla? Politiko, fake Filipino. Alice Gu, not qualified to run in polls. Sabi ni Remulla, ano ang pinagkaiba ninyo, DOJ, sa COMELEC? Not qualified to run. Why do you have to accept her COC? Kung hindi naman pala qualified to run, George Garcia. Diba? Ayan na pareho kayong abogado ng DOJ. Tama, mali. Si Garcia sabi niya, iba naman daw yung accepting ng COC sa makakatakbo. Kung tinanggap mo, di ang assumption makakatakbo, why not outright say, no, we will not accept her candidacy because she's not a Pilipina. Sabi nga dito, fake Filipino. Ayan, may istorbo ulit, may nag-doorbell. No, okay, balik tayo dito. So, dito sabi na ni Remulla, fake Filipino. So, why do you still have to accept her filing? Ano yon? Karapatan niya? Wala siyang karapatan kasi fake nga siyang Pilipino eh. Alien siya. 'Di ba? Peke yung pagka-Pilipino niya. Sabi ni Justice Remulla, that dismissed Banban Mayor Alice Gu is not qualified to run for public office in the 2025 elections. I would not say it's her right. 'Di ba? Tama tayo. Wala siyang karapatan. Yan ang sabi ni Secretary Remulla. Because she's a fake Filipina. She's not Filipino and she bears falsified documents. Diba? Tama, mali. Kaya ikaw, George Garcia, do not say, tatanggapin lang namin. Unang-una, wala nga, hindi nga siya Pilipino eh. Why do you have to accept? Napatunayan na eh. Diba? Bakit kinakailangan? Wala siyang karapatan, mga kababayan. Sinabi na yan, Sinabi na ni Secretary Remulla, Department of Justice, she is fake, she is fake, she is fake. Bakit hindi pa outright na sabihin na wala kang karapatan? Dapat sabihin ng COMELEC, sorry, we cannot accept your filing or your COC because you're not even a Pilipina. Prove it to us first na ikaw ay Pilipina o papakita ng birth certificate. Mali nga eh. Peke nga eh. Nang siopaw naman. Kaya ito tuloy, tingnan nyo, naging sarsuela. No? Ang ating mga kandidato. Ang daming nuisance. Tapos yung iba naman, pamilya, nakikita nyo, pupunta lang, magpa-file lang ng COC. Isang batalyon ang daladalang mga supporters. Nakakagigil mga kababayan. Ito, salud na sinasabi ko sa inyo kanina. Dito sa GMA News Online, ito yung mga list of complaints, petition versus Alice Gu. Tingnan na lang natin ito. Basahin ko na lang sa inyo. Nung May, yung DILG, they filed a graft charge against Gu before the ombudsman. Di ba? The ombudsman then dismissed Gu from the service for grave misconduct. Dismiss siya. It also perpetually. Tandaan nyo ito, COMELEC. It also perpetually disqualified her from public office. Tapos si Commissioner Garcia magsasalita na we will accept her COC pag nag-file siya. Pero ang tanong, makakatakbo pa siya? Naku naman, Commissioner George Garcia, ang layo mo. Ayan na nga, sabi na nga ng ombudsman, di ba? Tapos may nag-file ng graft case sa Tarlac. Ang Kapas RTC issued a warrant of arrest, kaya nga siya tumakbo. Nung June, yung PAOK,
O, PMP, filed a qualified human trafficking complaint. O, ayan, di ba? July, Office of Solicitor General filed a petition seeking to cancel Goose birth certificate sa RTC. Diyan sa Tarlac. O, on July 10, the Court of Appeals ordered the freezing of bank accounts and personal assets of GU. Ang dami. Nung August, o ayan, the COMELEC and Bank approved the recommendation of its law department to initiate a motu proprio complaint for material misrepresentation. O, nag-motu proprio pa kayo ng material misrepresentation eh. O, yung BIR, nag-file ng tax complaint sa kanya. O, a total of 87 counts of money laundering, pinal ng DOJ. O, ano pa? Tapos tumakas siya. O, itong September, nahuli siya. 'Di ba? Ano pa gusto ninyo? Tapos ikaw, George, naasar lang ako mga kababayan, kay Commissioner George Garcia eh. Pwede ba sumulat na lang kayo ng resolusyon, yung mga ganyan, no? Yung mga may kaso na, may kaso, bin na kaso, wag nyo nang patakbuhin. Kasi pag nakapag-file ng COC yan, meaning they have this assumption, they accepted it, I can do it. Diba, makakatakbo ako. Naman ang siopaw, Ang dami, tignan nyo. Tignan nyo yung list na yan. Ako sinamarize ko na lang, mga kababayan. Pasensya naman. Nakakagigil lang. Despite of this, nakikita natin, no? Araw-araw may nagpapile ng candidacy, mga luma, mga trapo, may mga magsasabing ito ang aking plataforma. Yeah, that's a bullshit. Those platforms of yours are being ginagawa na ng gobyerno. 'Di ba? O lalo na yung sa PDP laban, yung 3 bugok diyan. Pare-pareho naman sila ng plataforma programa, ginagawa na ng administrasyong Marcos. O kung meron tayong pagkakataon, ko-content natin yun, lalong-lalo na nagsabi ng mamatay kayong lahat. Iboboto nyo yun, mamatay kayong lahat. Gusto nyo bang mamatay kayong lahat? Tapos sila na lang ang tao sa Pilipinas? Eh di welcome to the Republic of China. Di ba wala ng Republic of the Philippines? Yun lang yun. O eto ngayon, si Senator Legarda, nagalit po talaga. Nagalit. Siya na lang ang ating pagtuunan ng pansin. Wag na yung iba. Kasi marami pa pong mga senator tulad ni Senator Hontiveros, galit dyan. Si Jinggoy Estrada, meron ding sinabi. Pero ang maganda, ito na lang sigurong si Senator Loren Legarda. Pero gusto ko ring makita yung sinabi ni Jinggoy. Ito si Jinggoy, isa rin to eh. No? Mukhang maganda rin po yung sinabi niya eh. Hanapin lang natin mga kabay, nawala yata. Ito. Yeah, isingit natin tong kay Jinggoy. Saka kay mga quote card lang naman, no? Para at least lalo nyong makita yung mga komento ng inyong mga mambabatas na mga senador. Sabi ni Loren Legarda, isinulat ng politiko, ang kapal, my God. Yan, with accent, with emotions. Ulitin natin, ang kapal, my God. Kasi exclamation point Ilore. Di ba, Suset? Shout out dyan sa mga friends natin, no? Si Suset, si Maritel, si Miyu, yan, si Kai. Legarda slams Alice Go for seeking re-election. Di ba ang kapal lang ng muka? At ang Commissioner Garcia, at tanga-tanga naman. Huwag kang magalit sa akin, Commissioner Garcia. Naaasar lang po ako sa inyo kasi kayo po ang commissioner. Dapat you already seen this, you made the resolution. Ayun lang yung sa akin, Itama nyo na lang ako kung nagkakamali ako sa batikos ko kay Commissioner Garcia. Diba? Sabi na nga ni DOJ Sec, peking Pilipino, wala siyang karapatang tumakbo sa anumang eleksyon. Na moto proprio na siya, tinitingnan yung kanyang papeles ng COMELEC. Tapos yung OSG, tinanggal siya. O ano pa? Diba? Nakuwaranto nga siya. Tapos sasabihin nyo, pwede pa siyang mag-seek ng re-election. Hindi na nga siya pinapahawak ng any position sa gobyerno ng OSG. Tapos si COMELEC chairman naman Garcia, hindi tatanggapin namin. Ano ka ba? Nagbibilang ka ba ng dami ng mga kakandidato? Wag naman. Ang dami na ngang nuisance eh. Gusto mo ba? Busy kayo? Magtanggal na. Siguro you have a lot of time in your hands. You're not really busy in COMELEC. That's why you're allowing these people, even the nuisance, na nanggugulo lang. Diba? Bakit din nyo gawin yung tulad nung ginawa nyo doon kay Betsaida Santos ba yun o Lopez?
Yung outright, sinabihan nyo siya na nuisance ka, wala kang karapatang mga kandidato sa buong bansa. O why not do that to those people na nuisance? You allow them to speak in the podium. Ginagawa nyong mockery? Ang pagpapile ng COC? Tarantado pala kayo. Di ba kayo ang katawa-tawa? Kasi you allow those people na mag-mock sa filing ng COC. Parang katawa-tawa lang mag-file ng COC. Walang seriousness. Di ba? Paano kayo titreat na serious dyan? Paano magiging seryoso ang mga tao? Di ba? O siyempre, boboto na rin ng mga bobot tanga. Marami pa man din mga bobot tanga dyan. Bulag na bulag sa mga idiniido nilang mga politiko. Pare-pareho lang naman ng pamilya. Kaya dapat itong dynasty law na ito maipasay. Even though si Manuel ang magsusulat niyan, dapat nang maipasa yan. Pag nakatakbo na, yung tama lang sa termino base sa ating konstitusyon, wala na muna. Magpahinga kayo ng number of years na tinalaga nyo bilang isang mambabatas. Kung 6 years, 6 years. Di ba? Wala nang re-election. Lugi. Kung ang presidente walang re-election, dapat ganun din sa mga mambabatas. Kung 6 years, 6 years. Kung 2-termer, 2-termer. That's it. Magpahinga rin kayo ng dami ng bilang na sinerve ninyo. Hindi. Pamilya. Hindi nagsawa. Ang tatanga. Ewan ko. Biruin nyo, isang pamilya, hahawakan yung isang bayan. Gobernador, vice-gobernador, mayor, vice-mayor, councilor, sila-sila na lang. Nagbago? Uunlad ba yung bayan nyo? Diba? Wala nang kukontra doon kasi pag may kumontra, malamang tegi. Diba? Walang transparency, walang accountability, wala man lang yung yin and yang. Diba? Walang malayang talakayan kasi bakit? All hell, ganito. Oo na lang lahat. Pero dito, si Legarda, banas na banas dito. Ano sabi niya? Legarda Islam, the shamelessness. Walang angka, walang hiyaan. Diba? Shameless wala kang hiya. Of dismissed Mayor Alice Go to still seek the Banban Tarlac mayoralty post despite facing serious charges of operating a scam farm. Tatakbo pa rin daw? Diba? Ang kapal. My God. Ayan ang sabi ni Senator Legarda. Agree ako kay Senator Legarda. Diba? Legarda urged the COMELEC to block her candidacy even though it is the ministerial duty of the poll body to just accept certificates. Ministerial, but you can still do something about it. Ang tagal ng maraming ganyan. Anong ginagawa ng COMELEC? You are a constitutional body. You can create a resolution sa en-bank ninyo. Why not? Kung tama ako, nagkakamali ako, tama nyo ako. They have to put a stop on this because it is a mockery to the COMELEC na lagi na lang kung merong eleksyon, mga filers, ganyan, may mga nuisance, may kung ano-ano, ginagawa nyong parang piyesta ang filing ng COC. Paano? Pinapabayalan ng COMELEC. Bakit? Ano ba kayo? Mga ano ba kayo? Yung tuwang-tuwa kayo pag may nagkakaganyan? Wala man lang sanctity. Di ba? The senator cited Guo's canceled birth certificate as enough reason to disqualify Guo from the elections for being a fake Filipino. Correct. We must not suffer in silence and be victimized by another Alice Guo. Dapat hindi lang yan. Yung mga dynasty, yung mga sinasalin-salin lang, anak, apo, bayaw, kapatid, asawa, anak, kapatid, bayaw, pamangkin. Tragis na yan. Nakakasawa. Di ba ang dami? Ang dami dyan Bilar, Recto. Biro nyo si Vilma Santos, governor, ang anak yung si Lucky, vice governor. Tapos yung isang anak, tatakbo yatang councilor o whatever. Di ba? Si Representative Luistro, siya, saka yung asawa niya. Yung isa naman, si Po, yung anak niya. Yung Duterte, yung apo, tatakbo rin. Sila Di ba ang tindi? Yung Rebilla sa Cavite. Di ba? Kakasawan lahat pa. Baka sa amin sa lugar din namin, yung mayor doon, kung ano-ano, di ba? Lahat po, di na nagbago.
Ewan. Ayan lang, tama na to, mga kababayan, nakakaasar. Kayo ba, hindi kayo nagsasawa sa ganyan? It must stop. Kaksawa. Wala nang bago. Yung mga nakulong, tatakbo. Yung mga nakalabas ng kulungan, tatakbo. Di ba? Kung hindi senador, party list. O ganun din naman sa mga progressive group. After na si yung dating akbayan, Kabataan Party List, si Sara Ilago. O, Kabataan Party List, ngayon naman lumipat ng Gabriela Party List. O, ganun din naman. 'Di ba? Kapit tuko din kayo eh. Ano naman pagbabago na gawa nyo? Ano nagawa nyo? Tulong, kukontra lang kayo ng kukontra. 'Di ba? O, si Brosas at si Castro, tapos na sa lower house, pupunta naman daw ng Senado. Ganun din. 'Di ba? Wala ring kasawaan, tapos binabatikos nyo, nang babatikos kayo. Ang gawin niyo, it should reflect. Lead by example. Hindi. Ano rin kayo ganun din lang kayo Wala rin kayo sa gawa 'Di ba? Bakit sila naaagad? Di gayahin na lang natin sila. If we cannot beat them, join them. Yung po yun. Pero dito kay Alice Go, COMELEC, even though it's your ministerial duty, sabi nga nila Garda, but come on, give us a break. This is a total mockery of the commission. 'Di ba? Ang tagal nang may mga ganito. Baka nga hindi lang si Alice Go, marami pa sila, yung mga Manchurian candidate diyan. Even though it's your ministerial duty, sabi nga ni Legarda, you have to block her candidacy. Show the proof. Eto, ang dami mong kaso. Nakuwaranto ka na nga. Canceled na yung birth certificate mo. Ano pa papakita mong ebidensya na ikaw ay isang tunay na Pilipino? Wala. Di ba? Bubugok-bugok lang. Eto pa, mga kababayan, isingit lang natin ito. Yung sinabi ni Jinggoy, quote card. Senator Jinggoy, bawal ang pekweng Pinoy bilang public servant. Karapatan ng kahit na sinong Pilipino ang ipresentang sarili sa taong bayan para manilbihan bilang isang lingkod bayan. Ang pribilehiyong ito na nakasal sa ating konstitusyon ay para lamang sa ating mga kapwa at hindi kailanman maaring ibigay sa mga pekeng Pilipino. Ayan, tama naman si Jinggoy. Mag-agree ako, mga kababayan, no? Puntahan naman natin yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros, on the possibility of another foreign national running for public office in the upcoming 2025 election. I certainly hope that there will not be another Alice Go running for public office in 2025. Meaning, hindi lang si mismong Alice Go, yung mga Manchurian candidate ng China. Malaking insulto sa ating mga institusyon na may foreign national na naging mayor ng isang bayan sa Pilipinas. Hindi na dapat mangyari ito. COMELEC and the public must remain vigilant. Pogo syndicates are very much able and willing to fund political campaigns of individuals who can protect their interests. Yes, mostly dyan, ang China, pakialamerong China, gusto nilang iupo yung mga tao nila. Ito pa, sabi ni Speaker, dagdag na natin, itodo na natin, mga kababayan. To the Filipino voters, I encourage you to exercise your right with discernment. Your role is crucial in this process by remaining vigilant. Hontiveros vigilant. Romualdez vigilant. We ensure a future where our leaders uphold the values of integrity, competence, and a commitment to the well-being of our nation. Hindi lang vigilant sa mga foreign nationals, kundi vigilant sa mga tumatakbong kandidato. Ano ba talaga ang totoo nyong purpose? Yung sabi nyong peace and order, kasaganahan, etc., etc. Will it really materialize? Lanyan na lang palagi nyo sinasabi. Di po ba? Tama, mali. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan, no? Si Alice Go, magpapile pa daw ng kanyang COC for Banban Mayor for election. Tapos, ang dami dyan ng mga nuisance, na mga dynasty. It is just a mockery of the election, mga kababayan. Kasi ang laki ng pera sa gobyerno. They want to have the share of the pie. Ganun po yan.
Maski na billion, at least billion pa rin. O, di ba? Bakit kayo kapit tuko, no? Bigay sa asawa, bigay sa anak, asawa't anak, mag-ina, mag-ama, di ba? Magkakapatid. Ala na. Pare-pareho na lang. Anong magagawa ninyo? Ganon pa rin ang mangyayari sa Pilipinas. Magpustahan pa tayo. Di ba? Ay, ewan ko. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.